Gusto lang po namin makuha yung reaction po ninyo doon sa sinabi ni Senator Trillanes. Hindi ko po alam kung narinig po ninyo. Pero sabi po niya that... Sorry, may Senator, you feedback there? lang po. Senator? Mukhang we lost The him. line is a bit unstable. Senator, are you there? Yes. There you go. Okay. Alright. Ulitin ko lang po, gusto ko na po makuha yung reaksyon ninyo dito nga po sa sinabi ni former Senator Trillanes regarding the ICC arrest warrant that they have raised the quantum of evidence from probable cause to certainty of conviction at oo nga daw po ay nakikinig ang ICC dito sa Quadcom hearings na nangyayari sa Congress. Sige lang, hayaan mo lang si Trillanes kung anong ipagsasabi niya. Hindi mo ko naniwala sa kanya. Sige lang, hayaan mo lang yan. Kahapon kasi, Senator, lumabas din sa mga dyaryo. Na-pick up yung headline ninyo na ini-ignore nyo daw yung mga tawag ng ICC. Can you explain to us further what you mean by that? Sino po ba yung tumatawag sa inyo? Ewan ko baka mga tao ni Trillanes yun, inutusan niya na magkukunwari ng ICC ba? Mag-interview sa amin. Pero paano nyo malalaman yun, Sen, pag di nyo naman sinagot yung tawag? Baka naman Nasagot yata, rider. narinig na yung accent kasi European daw. Ano po ba yung narinig ninyo? Alam nyo, kung yung nagpadala ng email, wala namang walang heading, basta gumagamit na ng pangalan ng mga foreigner, kuno na pangalan, sounding European. Kaya lang, hindi namin entertain dahil at saka kung entertainin mo, it's tantamount to recognizing their jurisdiction over us. So, as of now, we do not recognize their jurisdiction over us. Right. But Senator, you also got an email, you said? May email din po? May email daw sa opisina ko, pangalan foreigner. Ano po yung title? Wala lang. Nag-request lang na kung pwede daw mag-interview sa akin. Okay. Request for interview. Baka naman lang yan, phishing scam at... So the email is on top of the phone call. Tama po? Did I get that right? There was also a phone call. Nauna yung email, tapos later may phone call. Pero hindi ako nakasagot, yung secretary ko. So sa opisina ninyo? Sabi ko nga, ang bilis nakakuha ng email address, ang bilis nakakuha ng number, itong mga taga-ICC. Ay, public servant po kayo. Dapat Nasa talaga internet nakapublish naman yan. po yung number ng office ninyo, Senator. So sa office sila nagko-contact? Kumbaga hindi naman po sa cellphone. Cellphone niyo po ba? Cellphone ng secretary ko. Direct to your secretary. So far you've been ignoring all of the outreach po. Yes. Ina-ignore natin yan because we do not recognize their jurisdiction. So, official email po ba ng ICC yung ginamit nila? Wala nga daw letterhead, no? Tama po ba, Senator? Walang letterhead? Wala letterhead. Basta gusto lang daw akong interviewin. Tapos ang pangalan basta pangalan ng foreigner sounding word. Okay, siguro we'll cross the bridge na lang, Senator, when we get there. Pero for now, usapang politika muna tayo since yun ang top of all the headlines this week. Nabanggit nyo nga po na possible pa rin, natatakbo pa rin ang mga Duterte. Pero when do you think they will file? Historically po kasi sa last day po sila and usually may surprise. Ganun po rin ba ang magyayari this year, this filing season? Dapat ba kaming maghanda for a surprise? Most likely, kung makapag-decide sila towards the end of this filing period, we expect for them to avail of that last day. Kung makapag-decide talaga sila. So hindi pa sila nakakapag-decide? Would you know? Yun nga, may mga conditions kasi na kailangan masatisfy.
Katulad po number na, one, for Mayor Baste Duterte to run for the Senate, somebody has to replace him as Mayor of Davao City coming from the Duterte family. So ngayon, kinakausap namin yung tatay, si Presidente, kung gusto siya mag-mayor, sabi naman ni Baste, kinausap na niya, ayaw daw ng tatay niya mag-mayor. So, nag-iisip siya kung iiwan niya yung Davao City. Paano naman po si Kong Pulong? Ano pong plano niya? Ganun pa rin. Baka he will remain as representative of the first district of Davao City. Amidst all of the political noise, Senator, with the ICC as well, and also during the hearings, your name was being linked as well to the EJ case and the Pogos. How confident are you of your chances to win another term sa Senate? Well, I'm still confident that I will be included in the top 12. Just hope and pray na ibubuto pa rin tayo ng Filipino. What's going to be your campaign strategy this time, and what's the platform then? Well, my campaign strategy is unconventional warfare using guerrilla tactics. ano po ibig sabihin po nun? Please explain further. Hindi po kami masyadong into guerrilla warfare. Is it guerrilla warfare online? Is that what you mean? Alam mo na pag you do not belong to the Incumbent. administration ticket, you have no stage to occupy. You don't have the luxury of having host in the different local governments na pupuntahan mo. So talagang we are on our own. So what we are doing to do is, ako nga, plano ko, baka starting tomorrow, mag-start na ako magmotor. Papuntang Norte, hanggang Mindanao, hanggang matapos ang kapitalisyon, mumutorin ko lahat ng barangay na buong Pilipinas siguro. Yun na lang ang plano ko. Yung plano nyo pong yun, kasama nyo po ba, kayong tatlo, no? Kasama si Ipe Salvador at saka si Senator Bongo, kayong tatlo po yung nasa PDP laban. Are you planning na tatlo kayong lagi magkakasama, or will you be divide and conquering? nakamotor. Oo, pahiwa-hiwalay, ganyan. Ano po yung plano? Kasi so far, based sa mga reports, mas magkasama po silang dalawa, no? Si Senator Bongo at saka si Philip Salvador po. Siguro pag merong mga LGU na very brave enough to host us, mag-offer sila na pupunta kami sa kanilang lugar, then that would be the time na magsama-sama kami. Otherwise, kung walang organized na campaign activity na pupuntahan, baka mag-individual muna kami, punta-punta muna sa mga dapat puntahan. Kamusta po ang PDP laban ngayon, no? From the majority and administration slate aside, ngayon kayo na po yung, kumbaga, forgive me for using this word, pero medyo na-etsapuera po kayo. It must be a big change. So your strategy must have gone 180 rin in the opposite direction, Senator. How are you coping with all of that? Ako na lang talaga, dasal na lang talaga. Dasal that we will remain healthy hanggang umabot yung eleksyon, at safe tayo sa mga gagawin natin ng mga biyahe ng biyahe para mapuntahan yung mga tao, makapag face-to-face ka sa mga tao. Kung pwede up to the barangay level, puntahan natin para lang makaharap mo yung mga tao. Senator, sino po nag-convince kay Philip Salvador na tumakbo? Kayo po ba sa usapin po niyan? Kasi kanina nabanggit niya ata na peace and order ang kanyang plataforma. Pero may nagsasabi na bakit di na lang sa local kung peace and order ang itinutulak. Pwede niyo po bang makwento sa amin paano napunta rito sa paghain niya ng COC?
Well, ang una talaga is basically, personally, on his own, on his personal level, talagang gusto niyang tumakbo. Then ngayon, lalo siyang nagka-interest na tumakbo dahil nga binigyan siya ng basbas si Pangulong Duterte na tumakbo. So, yun na. Nag-decide talaga siya na tumakbo. So, yan, magtutulong-tulungan na lang kami with our very limited resources. Magtulong-tulong kami na aming mapatakbo yung aming campaign. Nahirapan ba kayo magbuo ng buong slate? Kasi tatatlo lang po kayo, dalawa pa po kayo incumbent. Senator, usually maglalabas 12. I was expecting more. Ano pong nangyari doon? Or, well, hindi pa naman tapos yung... Maraming mga mukha doon magkakatabi. Oo. Akala namin medyo mas marami pa doon sa tatlo. Right. But having said that, di pa naman tapos yung filing. Hanggang October 8 pa naman. At October 4 pa lang. So, may 50% pang natirang oras. Makaka-expect po ba kami ng more PDP laban candidates to file their COCs? Or kayo na po bang tatlo yun? Yun na yun. Meron pang nakasalang sa aming selection committee. Maraming PDP members na nag-express their desire to join the Senate slate. But then again, it has to go through the vetting process. So sa ngayon, ongoing pa rin yung vetting. Hindi pa namin alam kung sino na ang pili doon. Dahil number one, of course, na kinoconsider ng selection committee sa yung winnability. So, maraming magka-interest na tumakbo. Tapos, kung tingin nila na hindi gaanong winnable, then Local po? maybe, Local or national? Itong mga... Okay, Senator, alam natin nung nakaraang eleksyon, unit team, no? Magkasama yung administration at yung partido nyo po. Pero ngayon magkahiwalay na. Saan po kayo magpo-focus dito sa kampanya? Saan kayo mahina at saan kayo pupunta? well, dito siguro sa Balance Luzon, no? Dito ako medyo bababa. So, dito tayo mag-concentrate. Dyan si Senator magmumotor. But also, talking about political party, the PDP Laban has lost a lot of members to the incumbent, no? To Lakas CMD, for example. What's the plan there, Senator? How do you feel about that? Yung mga lumipat po. Well, we feel na it's really yun talaga ang kalakaran ng politika, di ba? Kung sino nasa power, yun ang dadagsain ng miyembro. Natural tendency yan ng mga politiko na pupunta talaga sa nasa poder. So, wala tayong magawa dyan. We cannot prevent them from jumping to the other parties dahil karapatan nila yan. Pumili kung anong gusto, saan sila gusto sumama. Well, tough order. Basta ako, I will live and die with PDP Laban. Well noted, Sen. Loyal to si Senator Bato de la Rosa, re-electionist for the upcoming midterms. Sana po mabalanse ng mabuti ang inyong oras sa Senate work, pati na rin sa pangangampanya. But in the meantime, maraming salamat po. Enjoy your weekend. Thank you so much for joining us tonight, Senator Ronald Bato de la Rosa.